sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseyo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol. Sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ika-5 linggo ay tinatawag nating Passion Tide. Ito yung mga huling sandali, huling linggo, huling mga araw bago pa tuluyan na dalhin si Jesus sa Jerusalem at doon ay danasin niya ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kung mapapansin niyo po sa ating simbahan, ang mga imahin o larawan ay tinatakpan na. Dahil sa mga sumusunod din ng mga pagbasa na inyong maririnig, lalo na sa ating ebanghelyo, gaya ngayon na sinabi dito na wala nang nangahas o ngunit walang nangahas humuli sa Kanya. So dito na nagsisimula po, no, kumbaga sa isang pelikula, yung soundtrack o yung background music medyo pa-intense na. So mayroon ng mga nagbabalak na humuli sa Kanya pero walang humuhuli at maririnig natin na siya ay umaalis. So isa ito sa paliwanag kung bakit tinatakpan na ang mga imahin, no? Dahil hindi sa nagtatago sa Jesus, kundi hindi na muna siya makikita. Hanapin man siya, hindi siya makikita.
Pero maganda po yung paalala, no, na kung tinakpan na ang mga imahen, sana din naman ang mga bibig natin takpan na rin muna. Kahit 2 linggo lang. Diba, no? Kasi ang mga bibig natin, pag nagsasalita, mapanghusga. Na siyang naranasan ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Inuhusgahan si Jesus kahit hindi nila lubusang nakikilala si Jesus. Kahit magpatotoo si Jesus, kahit magsabi siya, ayaw talaga siyang tanggapin o kilalanin. Hindi na nga tinatanggap, inuhusgahan pa si Jesus. So sana, no, magandang pagkakataon nito na sa pagpasok ng mga mahal na araw, itikom din natin. Kung hindi kayang koberan, maganda nga yung panahon ng COVID, no? Lahat tayo naka-face mask. Bawal magsalita. Dahil kapag nagsasalita, mayroong virus. Pag nagsalita, nakakasira, nakakamatay. Sana ganun na lang, no? Maisip siguro natin, no? Kapag panahon ng Kwaresma, mag-face mask lahat. Para matigil yung ating paghatol o paghuhusga sa ating kapwa. Pero ang maganda rin dito, no, na makita din natin na si Jesus, kahit husgahan, kahit tatulan, kahit sabihan siya ng mga kasinungalingan, dahil alam niya at kilala niya kung sino siya at kung saan siya nanggaling, hindi siya nasisiraan ng loob. Hindi siya pinanghihinaan para itigil niya ang kanya pong misyon. Kaya ang isang taong mahina ang pundasyon o ang pagkakilala sa kanyang sarili, napakadaling bumigay, napakadaling magkaroon ng depression, ng anxiety, masabihan lang na hindi ka maganda, hindi ka magaling, wala kang mararating, imbis na magpursige, lalong pinanghihinaan ng loob at ang i-entertain, ang yayakapin, depression. Kaya sana po, no, tayo, matatanda na tayo eh. Kaya lang, yung mga bata, no, sana ngayon pa lang, binubusog na natin, tinuturuan na natin na makilala nila ng lubusan ang kanilang sarili, na sila ay mabuti. Lalong-lalo na yung aspeto, no, ng mga kabutihang asal, na kahit na may gumawa sa kanila ng mali o ng hindi maganda, mananatili silang mabuting tao. Kahit palibutan pa yan ng 1,000 tao, hindi yan maiimpluwensyahan. Sa ngayon po, talagang marami ang tao confused na. Sa dami ng kasinungalingan tungkol sa kanila, pati sila nalilito na kung sino nga ba ako? Ano nga ba talaga ang purpose ko sa mundong ito? Sa dami ng kasinungalingan na ipinasok sa kanya at tinanggap ng tao. Kaya muli, no, tayo ay inaanyayahan na magbalik, lalo na sa mga panahong ito na tinatawag nating Kwaresma, paghahanda sa ating mga sarili, magbalik tayo sa kung sino tayo at kung saan tayo nanggaling. Sa Diyos. Ang pinanggalingan natin, mabuti. Kung naimpluwensyahan tayo para maging masama, hindi tayo likas na masama. Tayo ay likas na mabuti. Yan ang paniwalaan mo. Yan ang isabuhay mo. Hindi yung kung ano ang sinasabi sa iyo sa social media, hindi sa kung ano ang paninira sa iyo. Basta't alam mo, ikaw ay galing sa Diyos at lahat ng galing sa Diyos mabuti. Amen.